So kanina sinabi ko na a glow up is uncomfortable or sometimes you need to face a lot of discomfort. And kasama diyan yung financial, okay? May mga sacrifices talaga ako, okay, when it comes to other areas of my life para matustusan ko yung glow up ko. Kasi nung nag-uumpisa naman ako dito sa TikTok 'no, wala naman akong nakukuhang free samples or PR packages when I was starting out. So lahat ng gastos talaga sa akin. Of course ako ang gumagastos, personal money 'no. And it was not easy, okay? It was very difficult of course kasi kahit sino naman, when I started ang basic lang talaga ng alam ko when it comes to a glow up, It was so basic na nung nalaman ko kung ano yung ginagawa ng ibang nag-glow up, dun ako napaano na, "Ay, parang kulang yung ginagawa ko. Sila may na ganito, ganyan." Okay, so dun ko na-realize na kung gaano siya kagastos. Okay, so although I try my best to be very practical pa din, okay, practical pa rin naman yung paggastos ko. May mga sacrifices sa ibang areas like travel or sports para maipunta ko sa beauty podcast or sa glow up ko yung sa pera, okay? Kasi hindi mo puwedeng pagsabay-sabayin lahat, okay? Yun yung natutunan ko. Kaya yung iba gumi-give up sila kasi akala nila weeks lang or months lang yung pahid-pahid ka lang ng sabon gano'n, okey na. Yung iba nga, may napanood akong isang beauty influencer, nag-start siya 2013 pa or nag-start siya ano pa, as in sobrang aga niya nag-start. Kaya yung kutis niya ngayon, kutis gatas, pero grabe yung ginastos niya, grabe yung journey niya. Hindi siya weeks, hindi siya months, it's actually years, especially yung pagpapaputi, ganyan. Hindi talaga siya mura guys, sinasabi ko sa inyo and hindi talaga siya madali. Grabe rin yung journey na pagdadaanan mo para marating mo yung gusto mo na glow. Ang glow up kasi meron siyang discomfort. It's not really uncomfortable. Kasi masakit yung bulsa mo, kailangan mo maglabas ng pera, marami kang kailangang iwasan, may mga sakripisyo na dapat kang gawin para magawa mo yung glow up mo. Kasi ang glow up, hindi lang siya physical, it's holistic. It's you as a person, okay? So, kung madali mag-glow up, naka-glow up na lahat guys. Pero sa totoo lang, hindi lang pera kailangan mo rin ng pasensya at kailangan mo ng pagpupursige. Okay? Kailangan mo ng disiplina. Kasi ang glow up, para siyang paglalaro ng sports. Sa una, hindi ka talaga magaling. Kinuhubog ka na lang ng panahon, dun ka gumagaling na when it comes to yung skills mo or yung knowledge mo. Okay, gano'n din po sa glow up. Okay, minsan kailangan mo pang mag-trial and error ng mga produkto. Okay, kasi hindi naman lahat ng produkto magwo-work sa'yo. May mga nagsasabi na, "Ay, nakailang bote na ako nito, hindi naman ako nag-glow." Or, "Ay, nakaganito na, ito ginawa ko, ganyan ginawa ko." Pero wala namang nangyari. Okay, so if walang nangyayari, for example, trinay mo yung isang gluta ng 6 months or 3 months ta's wala talagang nangyayari, do'n mag-switch ka na. So, hindi kasi puwede yung lahat ng products hihiyang sa'yo. So, kailangan mong magsakripisyo din in terms of the financials and then sa oras. And then, yun, kailangan mo mag-work hard para matustusan mo yung glow up mo. And that is the truth. There's a lot of discomfort. So, sinabi ko sa kanina na you will only glow if your cup is full. Puno yung baso mo. So, totoo yun, guys. You know, becoming glowing or becoming the woman that you want to be requires time, effort, and discipline and monetary investments. The problem with a lot of women is a lot of women put themselves last. So, ang nangyayari is nahahagard sila. Okay? So, I suggest that you have to fill your cup first by having time for yourself, whether it's exercise, whether it's doing your skincare, routine, yung mga ganyang mga bagay. Malaking bagay yun para sa glow up ninyo. Okay? Kasi if you put yourself last, you will regret it. Magkakaroon ka ng regrets na, ay, bakit laging ibang tao yung inuuna ko? Tapos ako, wala nang natira sa akin. Yung kakarampot na lang natira sa akin. Ganyan. Okay? So, ganun ang masasabi ko when it comes to filling your cup first. Okay? So, you have to fill your cup first. For me, kasi, hindi pwedeng unahin ko palagi ang ibang tao. Okay? I'm a social being, like you guys. So, I have to socialize, make friends, build relationships. Pero, alam ko kung hanggang saan ang kaya kong ibigay. Hindi puwedeng ubos. Hindi puwedeng ubos-ubos ka, parang gano'n. Dati kasi lagi kong inuuna ang ibang tao, pero maubos at maubos ka. May ginawa akong video no'n na sinabi ko na nakakapangit ang people pleasing, okey. And maraming sigurong nagtaka, oo nga, bakit nga ba nakakapangit ang people pleasing? Okey. Kasi guys, ang concept ng glow up is uunahin mo yung sarili mo bago ang ibang tao para mag-glow up ka. Sa people pleasing kasi, uunahin mo ang ibang tao at ihuhuli mo ang sarili mo. Gano'n kasi ang ugali ng mga people pleaser. And aside from that, kailangan mo kasi ng energy and time and money when it comes to your glow up. So pag magpi-people pleasing ka, nadi-deplete yung resources mo. Whether it's time resource, money resource, or energy resource. So ganun ang nangyayari. Kaya ako sinabi na nakakapangit ang people pleasing. Okay. Bakit nag-work yung glow up ko? It's because talagang binawasan ko ang people pleasing. Okay. Yung mga topics na gusto ng followers ko, hindi ko tinatopic or madalang kong itapik. Okay. Um,
or may mga gusto yung mga tao, demands yung mga tao sa akin minsan, hindi ko siya nagagawa. Not unless part talaga yun ng trabaho ko. Okay? Kasi ang mangyayari is madi-deplete lahat ng resources ko. So hindi mangyayari yung glow up ko or hindi ko makukuha yung glow. Kasi mag-glow ka lang as a babae if your cup is full. Meaning puno yung baso mo. Meaning naibigay mo muna lahat ng love sa sarili mo. Okay? Tapos, yun, dun ka mag-glow. May mga advantage and disadvantage ang pag-share mo ng buhay mo sa social media. Pero para sa akin, mas marami siyang disadvantage. Okay. Personally, for me na natutunan ko dahil naranasan ko ngang mabash twice, okay, is to be more private and to be more careful with what I say. So, natutunan kong maging mas low-key pa. Kung dati low-key ako, mas low-key pa ako ngayon. Okay. And then, alam ko kasi kung ano ang timeline ko for social media. Like, I don't see myself making this as my bread and butter. Kung ito siguro yung full-time na bread and butter mo, no? Kagaya ng mga influencers talaga na talagang yung buong buhay nila nasa social media, is siguro, yeah, mag-share ako. Pero for me kasi, pag ikaw yung tipo ng tao na, kunwari nagta-travel ka para may maipost, or nagmumukbang ka para may maipost, or you're doing things para may maipost ka sa social media accounts mo, parang mapapagod ka din kasi parang you're doing things not for yourself but for other people. This is why being low-key has so many advantages. Kasi hindi kami nandito para to impress you with what we wear or what we eat or what we para siyang show. Parang performative kasi yung buhay na yung lagi mong sinishare kung ano yung nangyayari sa buhay mo. Parang it's so performative. Parang yung mga kasal dito sa Philippines. Kaya nga may mga wedding coordinator na nagsabi na, if you're gonna get married dito sa Philippines, yung mga kasal dito, parang very performative siya. Parang nawawala yung essence ng kasal. Okay? Kasi nga, people are doing things and buying things to impress others, not really to make themselves genuinely happy. Yun yun. Pati yung mga hindi nila kilala, imbitado nila, yung mga, yung mga hindi naman nila ka-close, ganyan. So, yun lang. Na, ano lang ako, na gusto ko lang sagutin kasi yung nagsabi sa akin na I'm not someone na magti-TikTok kasi nga yung personality ko is very low key, which is I want to keep it that way. Okay. Parang si Bella Poarch. Si Bella Poarch sikat siya, 'di ba? Ang akala ng maraming tao single siya. Okay, kasi hindi naman siya nagpapakita ng asawa sa ano. Tapos not until nag-file siya ng divorce, dun lang nalaman ng mga tao na may asawa siya. Okay. So, ang mga napapanood yun sa social media, hindi yan kabuuan ng buhay ng isang tao. So, it's just parang it's just a portion of the life of a person. And hindi na talaga dapat ginagawang diary ang social media. Yun lang. Kung siguro kumikita ka ng milyon dito, like sila Zainab, sila Alex Gonzaga, milyon-milyon ang kita mo sa brand deals, then yeah, making social media your bread and butter and having no privacy is probably worth it if yung kita mo is worth it din. Hindi ko diary ang social media. It's a business for me. Kasi isa akong affiliate marketer. Okay. So, I don't make my personal life as content. Okay. Meron kasing follower na nagsabi na hindi daw niya ako inasahang mag-TikTok kasi nga daw yung personality ko is very low-key. Low-key talaga ako as a person. I'm very private as a person. Yun talaga yung personality trait ko since 2024. Kahit sa Blue Up, hindi ako nagko-confirm ng hindi ko personally kilala. So, may mga followers na tinatry ako i-add. Tapos, ang ginawa ko is friends of friends lang ang makaka-add sa akin. And lahat ng friends ko dun is kilala ko personally. Meaning, nakita ko sila in person. Or, kasi ganun nga ako as a person eh. Kasi ang hirap mag-add ng hindi mo kakilala in person. You get what I mean? Okay. Kaya dito rin sa hindi ako ma-share. And sa podcast and pagbebenta, doon lang ako nakafocus. Kasi ang goal ko lang naman is magbenta. Okay. Yun lang naman, maging affiliate. Yun lang ang goal ko. Hindi ko goal sumikat, hindi ko goal magpadami ng followers. Okay. Hindi ako yung tipo ng tao na kailangan pansinin. Hindi ako nagpapapansin. Very low-key ako. I'm not here to impress people. So, I'm just here to share thoughts and learnings. Ganun. And mini-maintain ko yung pagiging low-key ko. And sometimes people are curious. Oy, my boyfriend. They want my personal life to be the topic. Pero, hindi ko sinasabi yung totoo. Okay? Like, I just give you a portion of what you need to know. I don't really want people to know what is my life or ano yung kung meron ba talaga akong ka-MU or ano. I want to be completely private. And sabi ko nga, ang content creation and affiliate is just temporary for me. I just want to experience this, social media. But I would always choose to be a private individual. Okay, hindi ko na goal maging influencer. Yun. Gusto ko lang ng tahimik na buhay. An elegant woman is an abundant woman. Okay. Not necessarily sobrang yaman niya, but most, yes, elegant women I know are also wealthy or kahit papano is meron silang kaya. Okay. Why am I saying a truly elegant woman is abundant? Okay. Before you become wealthy,
in assets. Or for example, bago ka maging wealthy na yung mayaman sa material na bagay, marami kang babaguhin sa sarili mo. Okay? You need to have an abundant mindset. You need to have wealthy friends kasi birds of the same feather flock together. Okay? You also need to have the kind of mindset na glow-getter ka, go-getter ka. Okay? Kasi an elegant woman is also a successful woman. Okay? That's why being elegant is not just about looks. It's not just about looks. Ang pagiging elegante ay hindi lang sa itsura. It is the whole package. That's why before you can call yourself a truly elegant person, okay, is that you have to ask yourself, are you elegant in your finances? Do you have good finances? Are you elegant in your manner or your behavior? Do you dress elegantly? Do you speak with confidence, with authenticity? Do you know how to connect to people? Okay. And that is being truly elegant. Okay. Yung pag pumunta ka first time sa isang five-star restaurant or ano, you know how to behave, you know how to dress, alam mo kung paano kumain ng ganito or ganyan, okay? Is a truly elegant person. Is also someone who embodies it on a daily basis. And it requires work. It requires hard work. It requires practice. It requires habits. Dito sa Philippines, nino-normalize natin yung okay lang maging mahirap basta magkakasama tayo. Or okay lang magdildil ng asin basta magkakasama tayo. Okay? Pero in this economy, in this economy, gusto mo bang sabihin sa sarili mo na okay lang na walang pera at okay lang nakapos? Okay, syempre hindi. Gagawa ka ng paraan, mag-a-apply ka ng work, maggagawa ka ng business, okay? Because guys, it's expensive enough to be single. Okay? Being single is expensive. It's more expensive to be in a relationship and to have a child. So, kung meron kang anak, meron kang asawa, meron kang partner, the more you should work harder, okay, so that you can makaalis ka sa poverty mindset and poverty. Yung sa poverty, kasi minsan lang tayo mabubuhay sa mundo nun. Wala nang kumbaga pag nawala na tayo dito sa earth, wala nang repeat. Okay, basta wala na. Okay? So, bakit hindi mo natin pangarapin magkaroon ng magandang buhay and magsumikap tayo para makaalis sa rat race na tinatawag. Okay? Kasi as long as you are experiencing the rat, or you are in the rat race, and you want to have a family, you want to have a partner, you want to have, isn't it harder to raise a kid when you are broke in all aspects, like broke mindset, yung okay lang maging mahirap. Sa panahon kasi ngayon, ang dami ng ways para kumita ng pera. So, kung hindi ka gagawa ng paraan talagang hindi lalapit sa'yo ang pera. Okay? So, yun ang gusto kong sabihin kasi may nag-viral dito na about being broke. Okay? Being in a relationship is expensive. Okay? And for me personally, pag tinatanong ako sa live ko, do you like to be with a guy na ganyan, ganyan. And I always have the same answer. Okay? I have a consistent answer. Kasi sabi ko nga, kung ako nga, babae ako ang dami kong racket. Nagbebenta ako dito sa TikTok, nagbebenta ako ng damit, nagtuturo ako. Lahat ng racket pinapasok ko para magkapera. Okay? And I am a woman, Of course, I expect the guy to have a career or a business. So, meron akong standards, okay, na tinatawag. So, hindi ako mahilig sa mga puro pa-cute, ganon, no. I don't look at it that way. And it's the same thing that I want to share to you guys. Kasi, if you have a broke mindset, you're going to have a broke partner as well. And ano lang yan, you always attract who you are. You only attract who you are. Kapag gusto mo talagang magpaganda, kailangan mong gumamit ng multiple products. Okay, kasi like ako, hindi lang ako naka-collagen, naka-glutathione din ako, naka-vitamin C din ako, naka-zinc din ako, naka-placenta pa ako. Although hindi ko siya pinagsasabay, like for example, every other day, for example, today magko-collagen ako, bukas naka-placenta ako, tapos glutathione bukas, ganun. Ganun yung ginagawa ko, guys. So hindi rin naman naging madali yung proseso ng glow up ko. Naging magastos din siya. Ang dami din sacrifices, at saka ang daming kailangan mong gawin, like hindi ka pwedeng magpa-araw, ganyan. Yan yung mga ginawa ko. Hindi ako masyadong nagpapa-araw. Pag nag-exercise ako morning or late afternoon na. Okay. Tapos may mga sinacrifice ako like traveling. So, yung mga nakikita niyong resulta dito sa social media, resulta na lang siya. Okay. Hindi niyo nakita yung proseso. Pero yun yung isa sa advice ko, guys, is maglaan kayo ng budget talaga. Okay, sa supplements, sa skincare. Okay. Sa damit, kung may extra kayo, mag-ano kayo sa damit din. Kasi important din talaga yung pananamit ng tao. So, yun ang masasabi ko sa inyo, guys. Kaya, yung patience, yung perseverance, kailangan yan dahil hindi naman palaging madali palagi yung proseso. Minsan, mahirap ang proseso. Kaya, kung ako sa inyo, okay, yun, mag-budget-budget kayo, magsipag pa sa work. Okay? Minsan, magdagdag pa ng work.
Like ako magdadagdag ako ng work. So hindi magiging madali ang schedule ko pero fighting. So laging tinatanong sa live ko how to prepare for your retirement. Okay? And ang retirement kasi ng babae syempre age 60 usually ang retirement. So 60 years old, most people stop working or medyo mahina na talaga hindi maka-work. Okay? So to prepare for your retirement, you have to increase your income. Okay? Kasi wala kang mai-invest kung wala kang extra. Okay? For example, yung sahod mo is kasya lang siya for your needs and wants. Tapos walang naiiwan, walang natitira. So paano ka makakahulog para sa retirement mo? Okay? So kailangan mong maghanap ng work na mas mataas ang sahod or mas kumbaga kailangan mong umalis sa comfort zone mo. Kailangan mong maghanap ng work na mas mataas ang salary. So hindi gano'n kadaling maghanap ng work ngayon. Totoo 'yon. Okay, kasi maraming competition ngayon, guys. Maraming magaling na bata, maraming experience, marami ring matalino, maraming maganda. Okay, so stiff ang competition ngayon. Pero kung talagang gugustuhin mo is gagawa ka ng paraan para magnegosyo or maghanap ng high income stream. Okay, tapos kailangan i-decrease mo yung expenses mo para makapag-ipon ka. Ewan ko kung bakit yung mga tao na walang karapatang manlait, sila yung mas malait. Okay. Okay, kasi kahapon nag-live ako, tapos naka-filter ako nung may bulaklak. Favorite ko kasi yun na filter, yung may bulaklak. Eh, may mga tao na big deal sa kanila yung mag-filter ka ng may bulaklak. Eh, kahit nga artista minsan, at saka mga model, at saka mga beauty queen, naka-filter kung minsan, okay. Especially sa live. Tapos, tinanggal ko yung filter. Eh, wala namang masyadong difference yung may filter sa wala. Sabi ko dun sa basher, sabi ko, eto na Miss No Bio. Ayan na yung no filter. Ano pang masasabi mo, ante ko? Okay. So, alam nyo, kaming mga content creator, nag-i-invest naman kami sa physical appearance namin. So, hindi naman kami maglalakas loob mag-social media, knowing na malait talaga ang mga Pilipino when it comes to physical appearance. So, talagang gumagastos kami sa skincare, sa supplements, sa damit. Okay, pag ipakita ko nga sa inyo kung gaano kadami yung skincare ko, tsaka as in madami siya. Libo din siya. Although yung iba nang galing sa mga brands, yung iba binili ko talaga. Okay. So, kasi alam ko yung ugali ng mga Pilipino, especially when it comes to physical appearance. People industry yata ako ng 20 years. Okay? So, nag-start ako sa BPO hanggang sa ESL teaching. So, alam ko yung ugali ng mga Pilipino. Video class ako mga auntie ko. Kaya alam ko yung ugali ng ang mga tao when it comes to physical appearance. So, syempre, ginagastusan ko yung skincare ko. Kaya kahit walang filter, confident ako mga auntie ko. Alam nyo, kahit nung nag-hormonal acne ako, kasi nagka-hormonal acne ako, as in gumastos ako ng supplements at saka yung mga pampalesen ng scars, pampatanggal ng scars, para kuminis ako ulit. Kasi nga, nakakadyahe mag-video ng may malaking pimple. So, ayan, kukonti na lang yung scars na hinihil ko dyan. As in, tinabaho ko naman mga auntie ko. Kasi dati na ako makinis, hindi ako maputi, hindi ako maputing babae, pero makinis ako ever since, kahit nung college ako. Hindi ako kagaya ng mga friends ko dati na nagpapa-facial, ganyan, pero makinis yung balat ko. As in, wala ako ni isang pimple. Ngayon lang ako nagka-hormonal acne. Kaya there were times nagpi-filter ako sa live. Pero yun ang nakakapagtaka, di ba? Kung sino pa yung mga no bio, no profile picture, sila pa yung malakas ang loob, manlait. Samantalang sila, hindi sila confident sa sarili nila na ipakita nila yung sarili na publicly, na nakalagay yung picture, yung pangalan, ganyan. So, nakakapagtaka, hindi ba? Kung sino pa yung mga walang K, manlait. Yun yung mas malait pa talaga. Ang freelancing, hindi siya para sa lahat, okay? Sabi ko, di ba sa video ko na 9 to 5 job is not for everybody. Ngayon, ang freelancing, hindi siya para sa lahat. Okay, kasi sa freelancing, hindi pare-pareho ang kita mo every month. Yung tipong may element of surprise, okay? Pero ang gusto ko naman sa freelancing, you can do more than one job. So, for example, yung ginagawa ko is ESL teaching, tapos affiliate marketing. So, dalawa ang trabaho ko. Yung iba, 3, 4. So, kasi nga, flexible schedule sila. Flexible schedule ang mga freelancers. Pero, hindi pare-pareho ang kita. So, bakit ko sinasabi yan? Although sinabi ko na 9 to 5 job is not for everyone, mas stable ang 9 to 5 job when it comes to income. Okay? When it comes dun sa kikitain mong pera, alam mo yung kinsenas mo at katapusan when it comes to a 9 to 5 job. Pero sa freelancing kasi, hindi siya ganun, guys. Okay? So, kailangan medyo risk taker ka, malakas yung loob mo, tapos kailangan nagbi-build ka ng skills, dapat alam mo, kumbaga alam mo dumiskarte, ganyan. Bakit dito sa Pilipinas, hindi talaga natin may alis ang pagiging chismosa natin, okay? Ewan ko ba kung bakit everyone's business becomes our business, which should not be, okay? Kuwento ko sa inyo. So, yung isang kakilala kong chismoso, sabi niya sa akin, uy, naku-curious sila, ano daw trabaho mo? Kasi lagi ka daw nagja-jogging, parang ang dami mo daw oras. Tapos, sinabi ko na online teacher ka, tsaka online seller ka, which is totoo naman. Isa akong online teacher, at isa din akong affiliate marketer, at nagso-social media din ako. Just because I'm not working a 9 to 5 job, it does not mean that I'm not working. Anong akala nila sa akin, Disney princess? Pero dahil maldita nga ako, tapos sasabihin ko na lang, at gusto kong sabihin sa mga tao na sobrang tamad ko, kahit na sobrang hardworking ko talaga. Kasi naku-curious sila, bakit may oras ako mag-exercise?
Sasabihin ko dun sa kakilala kong tsismoso na sabihin niya na isa akong Disney princess kaya hindi ko kailangan magtrabaho para mainggit sila. Okay, charot. Hindi, the moral of the story is, nasa 2026 na po tayo, okay? Hindi na po ito ang panahon para sa 9 to 5 job. Kaming mga online teachers kasi, we have a flexible schedule and some of us work part-time and meron kaming ibang work. Like ito, social media is also a business. It's work. So I don't understand why people think na porket marami kang oras is hindi ka nag-work. Ang beauty kasi merong holistic approach when it comes to making yourself prettier or looking young. Okay. And one of them is of course fitness, yung physical exercise. Okay. It's one of the most inexpensive and can be very expensive as well. If you really like to be fit. Okay. Kasi naranasan ko din naman talagang sumali sa sports. And syempre, medyo mag-invest ka din ng pera doon. Okay. And it's worth the investment, especially to experience yung sumali sa mga marathon, half marathon, habang bata pa. Okay. And para sa mga babae kasi, it's great to look sexy or physically fit. At the same time, what's important is to have stamina, endurance, and then strength, okay? Para magawa natin yung day-to-day activities natin at ease na hindi ka nahihirapan. Yung komportable ka na naglalakad ng kahit na walkathon talaga, yung as in medyo malayo, okay, is makakayanan mo siya. Okay? Kasi nga, nag-i-invest ka sa fitness mo. So, hindi mo naman kailangan ng high intensity ka agad para magsimula. Pwede ka mag-start sa low intensity like walking. May tao bang perfect? Kung meron kayong kilalang taong perfect, naasaan? Okay. Kasi minsan lang may times na mas gusto kong mapag-isa bilang isang introvert and nami-miss ko ang kabundukan, ang nature, yung magmuni-muni sa forest, ganyan. Kasi nga, mga akla, there are times naman that being with humans can be a little draining. So, paano ba naman? Ang hinahanap kasi ng mga tao ay perfection. Okay? So, paano mo ibibigay ang perfection? Paano mo ibibigay ang perfect na ugali, perfect na muka, sa tamang sitwasyon? Okay. Yun kasi yung nasa isip ko. Napagtanto ko lately na. Minsan, ang mga tao, naghahanap sila ng mga bagay o ng mga ugali na kulang din sila. Okay. Hindi ko sinabing hindi ako ganun. Okay. Ang sinabi ko lang is, sometimes, especially dito sa Philippines, no, ang bilis natin humusga ng mga tao based on a behavior or based on sa mga sinabi or actions, pero hindi kasi natin alam kung ano ang thought process nila or kung anong pinagdadaanan nila. Kaya ang masasabi ko lang is, there are times talaga you need to step back and spend more time alone. Okay, para mag-recharge. Ganun kasi kaming mga introverts. Kailangan namin mag-recharge. Kasi nga, may times talaga na, ay, mahirap. Mahirap yung lagi kang nagsusocialize. Tapos, ikaw na-drain ka. Kung magsisimula ulit ako sa glow up, ano nga ba yung mga skincare and supplements na iti-take ko para sa glow up ko? So ito, this is my personal take. So may kanya-kanya tayong opinion or kung ano ang mga isasama nyo sa glow up ninyo. Pero para sa akin, ito yung basics. Okay, una, sa supplements muna tayo. 3 supplements ang iti-take ko. Yun ay ang collagen, glutathione, vitamin C. Okay? So iti-take ko ang vitamin C with glutathione. Tapos, sa skincare naman, ang gagamitin ko ay sunscreen na may SPF 30 pataas, facial moisturizer, tapos facial wash or facial soap. So yun, okay? So yun yung mga at least 6 na basics na dapat meron ka kapag gusto mong mag-glow up. Okay? Pero basics lang yun, guys. Kung may extra pera pa, dagdagan nyo yun. Okay? Sa totoo lang, hiningiti-ngiti ko lang, pero I'm very, very worried about this war. Okay? Kasi hindi biro ang mawalan ng gasolina. Hindi pa kasi nare-realize ng followers kung anong epekto ng kawalan ng gasolina. Maaapektuhan lahat, pati internet at ilaw. So ngayon pa lang, maghanda-handa na dahil hindi natin alam kung hanggang kailan ito at ang supply natin sa langis ay hindi unlimited. So, marami kasi sa mga followers, in denial sila kung ano ang epekto ng war na ito. Okay. Nasa love topic era pa rin ng mga followers. Pero ang dami nang nagugutom, ang daming walang mabiling gasolina, ang dami nang naglalakad, ang daming walang makain. And yun ang totoo. Ako worried ako, honestly. I'm very, very worried. And I'm already preparing for the worst. Habang ang iba ay very optimistic pa din. Okay. Ang optimism kasi may hangganan siya. Hindi siya unlimited. Pwede ka maging optimistic, pero dapat maging realistic ka rin sa kung ano talagang nangyayari sa mundo natin ngayon. So I hope everyone would prepare. Kasi yun nga, pinag-uusapan namin kanina na possible na pati internet mo wala. Kasi kailangan ng fuel para sa internet. Kailangan ng gasolina para sa halos lahat. Transportation. So pati pagkain apektado.
and that is the truth. Ano bang sikreto ng mga magagandang babae na hindi kayang kopyahin ng kahit sino, kahit may pera siya? Hmm, Genetics. You cannot buy genetics, okay? For example, naging multimillionaire ka, okay, naging multimillionaire ka tapos sabi mo, gusto ko yung ilong ni Julia Barreto, for example. Oh, 'di nagparetoke ka ng ilong, okey. Kaso ang nagpapaganda kay Julia Barreto hindi lang yung ilong niya, yung buong mukha niya kasi maganda, oh. 'Di sinubukan mong kopyahin ang mukha ni Julia Barreto, 'di nagpagawa ka ng, um, ilong, okey, tapos nagpagawa ka ng bibig, okey, pero hindi mo pa rin kamukha si Julia Barreto. Anong dahilan? Genetics. Genetics cannot be bought. It's either you were born pretty. Some people were really born pretty. Some people were born beautiful. Okay, so sila Marian Rivera, yan, sila uh, Liza Soberano, ayan. Oh. They have the genetics. So kahit may pera ka, hindi mo kayang kopyahin yung pagmumukha nila. Okay. Maybe comes close. Kasi nagsalita na rin yung isang doktor. Sabi niya, hindi daw niya kayang may mga ano daw, may mga nagpapagawa daw ng ilong kasi gusto nilang maging kamukha yung isang artista. Pero marami pa kasing factors doon sa face kung bakit gano'n ang itsura niya or kung bakit siya maganda. See? So, yun din yung isa sa mga sikreto ko why I look young. I have Chinese blood. Okay. So, pati yung sa hair ko, may nagtatanong, bakit black na black yung hair mo? Bakit yung hair mo black na black? It's because of my Chinese blood. Okay. So, genetics. Hindi mo siya nabibili.